Mukhang nauubos ang channel ng SMNaya. Dasma Jose, 5th like. O yan. Good morning, Sir Mark. Number 1 ako sa like from California, Laiday. Barbara Castro, shout out po sa inyo, ma'am. Mukhang nauubos, mga kababayan, yung channel po ng SMNI. So, eto na naman po, mga bossing chief amo, sir. No? Meron na naman po silang hindi mabuksan na channel, mga kababayan. At, syempre, alam nyo na po, matik na po para sa kanila yan, mga bossing. Matik na po para sa kanila yan kung kanino po ibibintang. Etong hindi nila mga mabuksan na mga channel nila at yung mga natetegi na mga channel nila. Siyempre po, walang iba kundi sa Pangulo at sa gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. Alam nyo naman po yan, mga palabintang yan mga yan, kahit wala naman po 100% ebidensya. Bintang na naman yan for sure sa gobyerno at kay PBBM, especially po, no? Kay First Lady Lisa Marcos. Ganyan naman po sila, mga kababayan. Baka naman nakalimutan lang ni Kibuloy kung ano yung password. Busy sa pagtatago. Baka naman nakalimutan ni Kibuloy yung inyong password. Tapos ngayon, ibibintang nyo lang sa presidente na kayo ay sinisikil na yung inyong pamamahayag. Ay, nako naman po. Anyway, mga kababayan, tayo naman po, mga bossing chief amo, sir, alam po natin, mga kababayan, na si Meta, si YouTube, yung mga may-ari po ng mga platforms na ito, meron din pong mga guidelines yan, mga bossing. Meron din po silang mga guidelines para doon sa mga, kunyari, yung mga pugante. Pugante. Speaking of pugante, sino ba yung pugante, mga bossing? Walang iba po, kundi yung isa sa pinakamataas ang tungkulin sa Semenay. Semenay. Yung isa po sa malaking pangalan, no? Diyan sa religious group na yan. Walang iba po kundi si Kibuloy, mga bossing. Nakita nyo naman po, mga kababayan. Posibleng meron silang mga tatamaan na violation. Mga bossing. At panigurado ako hindi lang nila sinasabi ito sa publiko, mga kababayan. Una, posible na ginurgor yan o hindi na pinagamit sa kanila, mga bossing, kasi alam naman po natin na nagtatago sa batas si Kibuloy. Isa po yan sa posibleng dahilan. Pangalawang posibleng dahilan yung mga sinisigaw o mga sinasabi nung kanilang mga host doon. Kundi fake news, peke. Mga bossing, isa na lang po, no? Isa na lang po sa example, yung pagsisigaw nila na may 300 daw na katao na may hawak ng pamukpok pero news sila tapos wala man lang silang maipakitang video. May pamukpok doon sa inarmasan ng gobyerno. Biruin mo po yun, mga bossing. Ang lalaki po ng camera nila at sandamakmak yung mga vloggers nila doon. Walang naipakitang patunay na may 300 na kataong merong pamukpok. Di po ba? Kagaya na lang din po, dagdag na din natin. Hindi nila sinasabi na pribadong lugar pala yung paggaganapan ng mautog nila. Pero paulit-ulit nilang sinasabi sa mamamayang Pilipino na kesyo yung LGU ang ayaw pumayag sa kanila. Yaan po yung nakikita natin at mga posible na kung bakit nauubos po. Nauubos yung mga channel nitong SMNI. Kayo po, mga kababayan, tatanungin ko po kayo. Kailangan nyo pa po ba ang SMNI? Kailangan pa po ba natin ang SMNI? Gayong makakapanood naman po tayo ng mga balita, no? Balita sa Net25. Ako, paborito ko yan. Net25 tsaka UNTV. Nandyan din ang PTV4. Nandyan ang GMA7. Nandyan ang ABS-CBN. Meron pa din. Kailangan pa po ba ang SMNI? Gayon pong ang mga naririnig natin doon sa kanilang mga ibinabalita po, lahat po kontra gobyerno, mga kababayan. Siguro baka minsan isang beses nadulas sila dyan. Siguro nadulas sila, mga kababayan,
na kagaya po ng mga ginagawa nila sa Mautog Rally. 'Di po ba? Do'n sa Mautog Rally, halos lahat po ng mga sinasabi ng mga kasama do'n kontra gobyerno at talagang puwede mong kasuhan ng sedisyon. Puwede mong kasuhan ng ano, ng mga paninirang puri, 'di ba? Sabi ni Roland, "Hindi na, wala ng kuwentang panoorin 'yun lalo na kapag magbalita ng fake news." Oh, hindi lang po tayo ang nakakapansin niyan mga kababayan. Sabi ni Evangeline Malyari, "Babango lalo si BBM 'pag nilipat sa ABS-CBN ang franchise ng SMNI." Hi Mark, kakamping her, sabi ni Romel Danao. Ayan, pag-uusapan po natin mamaya. Ano po, yung naging pahayag ni Attorney Leni Robredo, mga bossing. Nako, si Attorney Leni Robredo, kita nyo po ano, kahit po nung panahon na sila ay naglaban ni PBBM, nung Vice President, nanalo siya. Tapos ngayon po, natalo siya ni PBBM dito po sa pagka-presidente, walang masamang tinapay po. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan. Dito muna tayo doon sa mga bitter. Ano po? Mga bitter o kampo. Ano? Maniniwala po ba kayo, isisisi nila yan sa gobyerno? Ano? Narinig niyo yung higop ko? Sarap humigop ng mainit na kape ng mag-aalas 7 ng umaga dito po. Birhel Valencia, 99 like. Ayan. Basic lang po yan, mga kababayan. No? Basic lang po yan. Pindutin nyo lang po yung like button and i-type kung pang ilan kayo. Isa-shoutout po natin yan. Sabi ni Alpha Nonan, ito po ay patungkol sa SMNI. Hindi na po need ng SMNI. No. Mga fake po, mostly sinasabi doon. Mga anchor nila, mga nagmamarites na lang. Ay grabe, ang sakit naman nun, Alpha. Biruin mo, isa doon, ilan doon lawyer. Ano, tas bagay, hindi natin masisisi ang sambayan ng Pilipino kung ganun po yung sasabihin talaga No? Hindi po natin masisisi yung bawat mamamayang Pilipino kung sasabihan po ng fake news sila. Parang maritesa na lang po talaga doon, mga bossing. Tingnan mo. Ito isa sa napapansin ko, parang yung mga host nila, yung mga putyo-putyo na lang po, ano? Yung talagang hindi na po sila makakuha ng talagang mga host na kagaya ng mga Noli de Castro, kagaya ng mga kung sino-sino. Talagang, alam nyo po, nabihasa na po sa larangan ng pag-host, mga kababayan. Tingnan mo ang mga inilagay na lang doon, banat bay. Si Roque, lawyer nga. Marites naman ang datingan. Di ba? Sila ka Eric na sana dati matitino, mga bossing, si Dr. Lorraine Badoy, maritesan na din po ang ang kanilang pagbabalita doon. Di ba? Kaya, ganyan po talaga ang mangyayari. Ulitin lang po natin, mga kababayan. It's either baka nakalimutan lang ni Pastor Kibuloy yung susi. 'Di ba? Busy sa pagtatago naku, nakalimutan na yung password. Naku, nakalimutan na ni Pastor yung password ng kanyang ng kanyang account para doon sa kanyang SMNI. Katatago po. Pangalawa, nalaman ng Google o nalaman ng mga platform na ito si Pastor nagtatago pala. No, ayaw humarap sa batas. Pangatlo, baka yung mga fake news nila. Yaan. Pang-apat, baka yung mga tawag dito? Yung mga isinisigaw nilang kontra gobyerno na halos kala mo rebellion na at sedition na ang kanilang isinisigaw. Yan po yung mga posibleng dahilan kung bakit sibak yung kanilang channel, mga kababayan. Sibak. Hindi po magtatagal, baka maubusan na po ng tuluyan yan. Baka wala na pong wala na pong magamit na platform yung mga yan. Sabi nyo nga po hindi na natin kailangan ng SMNI.